sama-sama tayong magiging saksi. Anumang oras mula ngayon, inaasang darating na sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula sa airport, dadalhin siya sa detention facility ng International Criminal Court na lilitis sa kinakarap niyang kaso na murder as a crime against humanity. Pero bago maibiyahe kagabi, naging tensyonado ang mga tagpo sa Villamor Air Base. Saksi, si Ian Cruz. Yang mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Pasado alas 8 kagabi, bago ilipad pa the Netherlands ang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mataas na ang tensyon sa Villamor Air Base. Iginigiit ni Police Major General Nicolas Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa naghihintay na eroplano. Pero hinihintay raw ni Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte. Sabi mo sir, ito po lang sir, 8:30 na sir. May hinihintay ako ng anak. Hindi, siya. Ako ang humingi ng testigo. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi, Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center sir. Yes. Mas lalo pang naging tensyonado nang arestuhin si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea dahil pinipigilan niya ang pagkuha kay Duterte. Ang ginawa ko, nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayaw sir, bitawan mo na ako. Address ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. Bosas. Ang sinasabi ni Mijaldea, mahina raw ang dating Pangulo para sa mahabang biyahe. Sa huli, sumama rin si Duterte pero hindi kasama ang partner niyang si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty. Hindi mo pwede makausap sandali ang asawa ko? Mag-alas 9 ng gabi, naisakay sa Gulfstream 550 private jet ang dating Pangulo. Kasama niya si Mijaldea. Sabi ng isa pa sa abogado ni Duterte na si Attorney Martin Delgra, may kasama ring nurse at personal assistant ang dating Pangulo. Pero mag-alas 11 na ng gabi nang lumipad ang private aircraft. Sa flight path dito sa Flight Radar app ay makikita na yung sinakyang eroplano ni Pangulong Duterte mula Maynila hanggang Dubai, United Arab Emirates ay tumagal ng 9 na oras at 1 minuto bago nga nakalapag para sa isang layover. At mula naman doon sa Dubai ay magtutungo yung eroplanong yan dito sa bahagi ng Europa, partikular dito sa Rotterdam na malapit sa The Hague sa The Netherlands kung saan naroon ang ICC. Pasado alas 8 ng umaga, Manila time, dumating sa Dubai ang eroplano para magpagasolina. Nakausap pa ni Duterte ang anak na si Kitty paglapag sa Dubai, base sa IG post ng nakababatang Duterte. May mga pinost din sa Facebook page ni Senador Bongo na mga larawan ng dating Pangulo habang nasa Dubai. Bago mag alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, lumipad na ulit ang eroplano papunta sa Rotterdam The Hague Airport. Madaling araw oras sa Maynila sila, inaasahang darating doon. Ayon sa isang source, humiling ang pamilya ni Duterte sa embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na alalayan siya pagdating ng The Hague. Pero hindi raw pumayag ang ICC dahil sa issue ng seguridad. Base sa protocol, ito-turn over ng mga otoridad ang dating Pangulo sa mga kinatawan ng ICC. At agad siyang dadalhin sa ICC Detention Facility. Base sa website ng ICC, kompleto sa pasilidad ang detention center. Ang magiging selda ng detainee may sariling CR, lamesa, kama, pati na telebisyon at intercom. May access din ang detainee sa gym, sports facilities, kusina at computer. Base sa protocol, sa selda na isasagawa ang booking procedure para sa dating Pangulo.
habang binibiyahe si Duterte. Dumulog sa Korte Suprema ang mga anak niyang sina Davao City Mayor Baste at Kitty. Hiling nila sa magkahiwalay na petition for habeas corpus, utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na ibalik at iharap sa kanila ang ama. Hindi pwedeng maging batayan ng pag-aresto at pagdetina sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Nagsagawa agad ng special raffle para sa mga petisyon at inassign sa isang member in charge para masimula na ang pagtalakay at deliberasyon. Nanindigan naman ang Justice Department na nasunod ng legal procedures sa pag-aresto, pati protocols para matiyak ng due process at pagprotekta sa mga karapatan ni Duterte. Hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng dating Pangulo at Senador Bato de la Rosa na agarang bawalan ng gobyerno ang makipagtulungan sa International Criminal Court at Interpol. Sabi ng Korte, bigo ang petitioners na mapatunayang may malinaw at hindi maitatangging karapatan o pangailangan na maglabas agad ng TRO. Pero binigyan sila ng hanggang 10 araw lang para magkomento. Ang sabi ng isa pang abogado ng dating Pangulo, hindi na uubra ang mga petition for habeas corpus sa mga anak ni Duterte. Sa tingin ko, hindi na workable yung petition for habeas corpus yan dahil nandun na, nilipat na eh. That petition for habeas corpus went with yung prayer for a temporary restraining order para sana ay mapigil nila ang pagkuha kay dating Pangulong Duterte. Eh wala, hindi nila inintay. Ayon din sa isang legal expert, maaaring ituring ng korte na moot o wala ng saysay ang mga petisyon. Kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Kaiman, pagkakataon rin anya ito para linawin ng korte ang ilang tanong patungkol sa ICC at pakikitungo ng Pilipinas dito kahit hindi na miyembro. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Bumiyahin na rin papuntang Netherlands si Vice President Sara Duterte na tinawag na state kidnapping ang ginawang pag-aresto sa kanyang ama. Ang tugon ng palasyo sa banat ng Vice Presidente sa pagsaksi ni Marisol Abduraman. Kahit anong pakiusap, hindi pinapasok si Vice President Sara Duterte na dumiretso sa Villamor Air Base pagdating niya mula Hong Kong kagabi. Yan ang hindi ko alam dahil hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions sa akin. At sabi dito, kanina pa kami dito, more than 30 minutes na, si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base ngayon. Nanatili siya sa labas ng airbase kasama ng mga taga-suporta ng kanyang pamilya na nagtipon-tipon doon kagabi. Hindi raw lubos maisip ng bise ang nangyari. Pugod sa pamumulitika, tinawag niyang state kidnapping ang pag-aresto sa kanyang ama. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa. Gate ni VP Sara, may mga prosesong hindi nasunod sa pag-aresto at pagdala sa ama sa ibang bansa. Hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Very personal. Nakikita nyo naman, nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. Sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nagsusnowball yung block voting ng
9 candidates ng PDP laban. Pinabulaanan din ni VP na nanghingi umano ng political asylum sa China ang ama. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Dahil di na nakita at nakausap malang ng bise ang ama, desidido siyang sundan ito sa The Hague, Netherlands. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Kaninang umaga, bumiyahe na siya patungong the Netherlands. Sa Dubai din ang layover ng bise at inaasahang dadating sa Amsterdam bukas. Ang kapatid na si Congressman Paulo Duterte, sinasabing lumipad na rin para puntahan ang ama. Kanina inilabas ng Kamara ang kanyang travel clearance, papuntang the Netherlands at Japan. Sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ng bise na state kidnapping ang nangyari anya sa dating Pangulo. Paano po magiging kidnapping kung may warrant of arrest? It was issued by an authority, by the court. Kompleto po tayo ng papel. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Handa raw samahan ni Senador Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Buong araw hinanap si de la Rosa kahapon pero giit niya ngayon, hindi siya nagtatago. Saksi si Darlene Cay. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground. Nang ilunsad ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang gera kontra droga, ang pangunahing tagapagpatupad nito, ang kanyang unang PNP chief at ngayon senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kaya nang mag-imbestiga na ang International Criminal Court sa War on Drugs kung saan libo-libo ang namatay, dawit din si de la Rosa. Ngayong pinaaresto na ng ICC si dating Pangulong Duterte, si de la Rosa naghahanda na. Sabi niya sa isang Facebook post kung nasubukan na lahat ng legal remedy pero hindi pa rin umubra, ayaw niyang mahirapan ang kanyang pamilya. Handa raw si De La Rosa na samahan ng dating Pangulo para raw maalagaan niya ito. Pagpaparest ako pag may arrest warrant na, paano ko entertainin nila doon kung wala ko sarado pa rin, hindi ko mapasukin doon. Kung meron, din ready ako. Nasa Mindanao raw ngayon si De La Rosa na nagpaliwanag kung bakit hindi siya makontakt kahapon sa gitna ng pag-aresto kay Duterte. Nagkampanya ako sa mga bundok-bundok ng Surigao at Tagusan. Pinatay ko ang phone ko dahil busy kami doon sa pag-asikaso ng aming petition. Kasi kung dami tumatawag, mahirapan kami. Hinahabol namin yung petition namin eh. Sabi ni De La Rosa, siya raw ang naatasang mag-asikaso sa petisyong humihiling ng TRO mula sa Korte Suprema dahil natunugan na raw nila ang paglabas ng arrest warrant ng ICC. Yeah, I've been expecting it already dahil kahit pa paano meron man tayong sariling intel din. Sa day na lang sa Hong Kong kami, madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Sabi ko, hindi na ko tutuloy para sakasuhin ko. Kaya yung cellphone ko, inoff ko dahil dami tumatawag. Ngayong matagumpay ng naisilbi ang arrest warrant, hindi na itago ni De La Rosa ang sama ng loob laban kay Pangulong Bongbong Marcos na nangako raw noon sa kanila na hindi makikipagtulungan sa ICC. Feeling betrayed. Betrayal to the max. Very vivid pa sa aking memory. When he told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate sa ICC. Talagang sinabi niya sa akin, hindi ako mag-cooperate sa ICC dahil after ninyo, baka kami na naman.
Sa pahayag kagabi ng Pangulo, sinabi niyang hindi raw tumulong sa ICC ang gobyerno at sumunod lang sa obligasyon nito sa Interpol. Pero hindi kumbinsido rito si De La Rosa. That's a very flimsy alibi that only goes to show that talaga sila interesado na i-commit si President Duterte doon sa ICC. President ka ng Pilipinas, kaya mo naman sabihin na you can reject. Masyado silang atat na atat. Huwag na nyo gawing excuse yung Interpol na yan. Napakababaw yan, napakababaw. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng palasyo ukol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.